Hello! So, share ko sa inyo yung mga natutunan ko sa regional pitching ng aming BMC, Business Model Canvas, sa Young Farmers Challenge. So, ito nga, we are the Anaraya Farm and we are located in Villarcayo, Carmen, Bohol. So, sa next slide, pinakita ko lang kung anong ibig sabihin ng pangalan namin. So, Anaraya comes from two ancient Filipino words, anag-ag and hiraya. Anag-ag means glimmer of light or faint light, and hiraya means the fruit of one's dreams, wishes, and aspiration. So, bale, ang Anaraya Farm symbolizes our hope to be a glimmering light for our local farmers and youth that farming can be really our way of life if we want to. So, in this slide, pinakita ko lang yung buong business model canvas. So, bali, ang business model canvas may value proposition, customer relationships, customer segments, channels, key activities, key resources, key partners, cost structure, and then revenue streams. Okay, disclaimer lang. Hindi ko sinasabing perfect to BMC ko. Malalaman pa natin pag nanalo ako ng regional. So, ito yung value proposition namin. Fresher, healthier, and more convenient source of rice, egg, and meat with the same price with the market, while helping local farmers and the environment. Fresher kasi diretso sa consumers after harvesting, wala nang middleman, hindi na siya ita-transport from ibang province papunta sa ibang province. Healthier kasi we're practicing natural farming ways or organic farming ways. Tapos, more convenient kasi pwede siyang i-deliver tapos ipapack siya into meal kits. Hindi ka na mag-iisip sa kailangan mong grocery sa bahay nyo. Kunyari, nilaga pack. May pork na, may lemongrass, may green onion, may ginger, ganun, petchay. Depende kung anong available sa farm that time. So, rice, egg, and meat. Kasi dito sa pangalawa naming BMC, yung nakalagay sa plano namin ay ducks integrated sa rice. So, kaya may rice, tapos may egg, tapos may meat. Meat, nakapertain siya sa pork kasi may pigs din kami. So, itong BMC na to, binago ko na siya from the previous provincial na business model canvas namin na ang nakastate ay gusto naming maging demo farm sa mga farmers dito. Na if we succeed, ma-share namin sa kanila yung mga pamamaraan namin. Pero during the regional pitching, sabi ng mentor na ang value proposition ay dapat kung anong value namin sa mga customers, sa mga consumers. Mamaya na daw magpa-hero-hero. So yan, binago namin siya. Pero during the regional pitching, sabi ng mga judges, ay gusto nilang makita kung paano nag-work yung system ng farm. Kunwari, gusto nilang makita kung ano ba talagang main source of revenue ko. So, dapat siguro idagdag ko dito sa baba na this is an integrated farm tapos ang main revenue ko ay hogs. So, dapat explain ko din kung paano siya nare-relate sa ibang elements ng
system namin. So, kunwari, yung hog manure, ginagamit ko siya sa vermiculture. Tapos yung vermicast, ginagamit ko as fertilizer sa mga halaman ko. So, kayo nang mag-isip kung paano nyo yun ipapakita sa value proposition nyo. Kasi nalilito pa din ako hanggang ngayon. So, ito yung customer segments namin, households sa aming barangay, sa kapitbahay na barangay. Then, may food stall dito na nagluluto ng breakfast hanggang lunch. Tapos, yung teachers, kasi teacher yung mama ko, so, papadala ko sa kanya yung mga harvest namin. Tapos, siya na yung nagbibenta dun sa mga kasamahan niya. Tapos, meat vendor, may suki kaming nagtitinda ng karne sa palengke, so dun. Tapos, health and environment conscious individuals. So, bali dito, madami na mga references. So, you have to be specific as much as you can. Kung kaya nyo magpa-survey kung sa mga kapitbahay nyo, kung sinong willing bumili niya mga products nyo, gawin nyo. So, ito yung revenue streams namin. Ang main revenue ay galing sa hog finishers. Bebenta ka ng live pig, tapos pork. Kasi dito sa second BMC, parang gusto kong ipakita na gusto kong magbenta ng meat, diretso pork mismo. Tapos ito, milled rice, kasi nga mag-integrate tayo ng duck sa rice natin. So, para mas malaki yung profit natin, i-mill natin yung palay natin. Tapos, minor revenue from duck eggs. So, bali yung naging main comment dito sa revenue streams ko ay dapat ipakita ko yung revenue stream ko as a whole. Bali, kasama yung sa first BMC, kung ano ba talaga yung revenue mo, source of revenue mo sa enterprise mo as a whole. Kasi dito ako nalito kasi yung first BMC ko, different siya sa second BMC ko. Kasi yung first BMC, ang main revenue ko ay hog, tapos vegetables and fruits. Tapos dito sa BMC na pangalawa, rice lang, tsaka pork. So, yun pala, dapat ay i-discuss ko yung revenue stream as a whole, kung ano ba talaga, kasama talaga yung sa first BMC. So, yun yung dito ako nalito. Sa channels naman, ito, social media postings, tapos direct messaging. So, mas madami naman sa Facebook, sa mga kapitbahay natin, sa target natin consumers, so sa Facebook na lang. Tapos, display stall along the highway. Para sa mga hindi nag-Facebook, makikita pa rin yung mga products mo. So, comment kayo kung agree kayong cute yung PowerPoint presentation ko. Thanks to Canva, may premium account yung university namin. So, yan, ginagamit ko siya kasi sobrang dali. Mag-insert ng mga graphics, mga icons. Next, sa customer relationships naman, kung paano ka magre-retain ng customers mo. So, yan, nilagay ko weekly update on available products will be sent through Messenger para alam ng customers mo na may binibenta ka pa, ganun. Tapos, freebies during anniversaries or kung may okasyon, kung feel mo magbigay ng mga freebies, yan, magbibigay ka ng freebies. Kunyari, planting materials or kaya snacks na galing sa farm mo. Tapos, ito nilagay namin yung free training on organic practices and integrated farming. Bale, parang way of giving back to the community na lang. Dito naman sa key activities, ayan, kita nyo, yung nilagay ko, duck housing construction, land preparation, and planting of rice, then care and maintenance of pigs and ducks, harvesting and marketing of produce. So, yung pinaka-comment dito, katulad sa main revenue stream, nalilito sila kung ano ba talaga yung
farming system ko. So, dapat pala dito ay kinonsider ko pa din yung first BMC ko. Dapat pig housing, duck housing, ganyan. Tapos, yung preparation para sa plants, nursery, ganun. Dapat hindi lang yan yung nilagay ko kasi nalilito sila kung ano ba talaga yung enterprise mo, kung ano ba talaga yung main revenue mo. So, dito, based dito sa nilagay ko sa PowerPoint, parang i-assume nila na ang main revenue ko ay yung duck, something like that, tsaka yung rice. Yung enterprise ko as a whole ay madami talaga siya. May gulay, may fruits, tapos may rice, tapos baboy. So, dapat yun maipakita mo sa BMC mo. So, ito sa key resources, katulad din sa key activities, dapat maipakita mo yung kung ano talagang key resources mo sa farm mo as a whole, hindi lang yung sa pangalawa mong BMC, sa pangalawa mong activity na budget mo sa 150,000. So, yan yung pinakakulang ko. So, dito, katulad sa key activities, i-assume nila na yung pinakamalaking source mo ng revenue sa farm mo ay ducks, kasi nilagay ko dyan, duck housing, ganyan. So, dapat may pakita mo lahat. Pig housing, duck housing, yung nursery, ganon. Tapos yung water source na system mo. Next, yung key partners. Sabi ng judge, okay naman daw, kahit general, ganyan. Okay naman daw yung pagkakalista ko. Pero, if you can be specific, kung meron ka talagang partner, like, may supplier ka ng ganito, may buyer ka na ganyan, may organization ka na ganito, kung saan natutulungan kang ibenta yung produce mo, ilagay mo dyan. Kunyari, member ka ng organic association, ganun-ganun. Dyan mo ilalagay yung mga ganyan. So, ito, cost structure. Pakita mo kung ano yung mga capital expense mo, tapos yung operating expense mo, tapos total na investment cost. So, bali sa capital expense ko, ayan, duck housing and netting, tapos shredder, forage shredder para sa organic feeds, tapos chest freezer, yan, para pag nag-harvest ako ng baboy, yan, gagamitin ko for during marketing and selling. So, tapos na tayo sa business model canvas. Ang sunod na ipapakita ay yung sa activity and financial plan. So, kunwari, kung nanalo ako ng regional, magsa-start ako ng December. Nilagay ko lang yung date para sa sarili ko. Actually, para hindi ako malito. So, ang style dito sa activity and financial plan ay ipapahiwalay nila yung activities mo based sa type ng expense. So, dito may makikita ka capital expense, tapos operational expense. Pero may isa pa dito yung galing sa sales. Kung ang yung activity mo, ang fund niya ay galing sa sales muna, so, dyan mo siya ilalagay, sa separate mo. So, ang una kong nilagay sa 3 months na to, yung cycle ko sa business proposal ay 6 months. So, 6 months per cycle. Hinati ko lang siya sa 3 months para naman visible yung mga texts and hindi overwhelming yung nasa slide. So, sa first 3 months, dito gagawa muna tayo ng brooding box, tapos duck housing, tapos magnenet tayo ng rice field natin. Tapos sa operational expenses, dito makikita nyo yung land prep, bayad sa land prep, yung labor, tapos yung nursery, pagtatanim ng palay, tapos dito yung pagbili ng fertilizer, pagbili ng ducklings, pagbili ng feeds, pagbili ng baboy, tapos feeds ng baboy, tapos ito monitoring, feeding, watering, cleaning of animals.
May nakalimutan pala ako dito yung parang maintenance something. So, kung may maisip pa kayo na ibang activity sa farm nyo, lagay nyo lang dyan. Basta huwag nyo kakalimutan yung mga monitoring nyo tsaka mga record keeping. Dapat pala record keeping yung nilagay ko dyan. Nilagyan ko din. Dapat pala yan. So, yan. Yung other half ng activity and financial plan. Bibili tayo during month 4 ng shredder, forage shredder. Kasi yan yung estimate ko na maka-harvest ako ng tinanim ko na forage. Tapos sa month 6, bibili tayo ng chest freezer. Sa operations natin, feeds pa din, duck feeds and pig feeds. Tapos, dito may slaughter na tayo sa month 6. Tapos, marketing, harvest ng palay, tapos marketing uli ng palay, tapos daily monitoring. So, ang pinaka-comment dito sa financial plan ko ay yung pagbili ko ng shredder tsaka chest freezer. Kasi nga, sobrang laki niya na chunk sa budget ko. So, parang tinatanong nila kung sulit ba talagang bumili ka ng chest freezer. Kasi, konti lang yung heads ng pigs natin. Tapos, after ng harvesting mo, nakatambak lang yung chest freezer mo, hindi nagagamit. So, isang suggestion, kung may mare-rent, ay mag-rent ka na lang. Tapos, di kung may madami ka pang pera, hindi mag-stagger ka ng aalaga ng baboy. Tapos, dapat siguro every month may harvest ka para may utilize talaga yung chest freezer mo. So, yan. After ng activity and financial plan, yung cash flow statement naman. So, dito makikita nyo beginning balance. So, nilagay ko din 0. Wala muna kasi kakasimula lang. Tapos, yung initial capitalization, kung saan galing pera mo. So, ayan, grant amount. Tapos, capital ng owner mismo, galing sa'yo. Tapos yan, cash inflow. Kung may sales ka na, lalagay mo dyan. Tapos, cash outflow, kung ano mga gastos mo. So, yan, hinati ko. Cost of housing, cost of equipments, tapos operating expenses. Tapos yan, total niya. Tapos, ending balance. So, ma-minus niya lang yung dito mo, yung inflow mo, tapos yung outflow mo, yan na. 139,000. So, yan, itong balance na to, lalagay nyo dito sa beginning balance ng month 2, tapos ganun lang ulit kung ano, may inflow ka, kung may outflow ka, tapos yan. Tapos ito, 107,000. Tapos, public mo lang siya dito sa beginning balance ng month 3 mo. Ganun lang paulit-ulit. So, yun, makikita nyo sa month 4, may sales na ako sa, anong sales to? Oh my God. May mali ako. Hindi dapat sa month 4 to. Dapat nasa month 6 to. So, dapat isa lang yung sales ko kasi nasa the same month yung sales ko ng pigs and rice. So, dyan. Lipat mo lang yun dyan. Tapos yung ending balance ko, hindi nyo makikita. Sa next page na lang. So, before natin balikan yung ending balance ko, pakita muna natin yung investment cost. So, dito papakita mo lang kung ano yung mga capital expenses mo, ilista mo lang yun dyan. Para lang makita talaga nila kung saan napunta yung pera mo. So, yan. First, capital expense. Lista mo lang yan dyan. Then yan, sa investment cost pa din, lista mo naman ngayon yung operating expense mo. So, yan, piglets, pig feeds, ducklings, etc. So, may isa akong kinalilituhan dito dati. Yung piglets, tsaka yung breeder.
So, pag breeder yung bibilhin nyo sa baboy, capital expense yun, hindi yun operating expense. Pag yung animals nyo, papalitan nyo every cycle, operating expense yun. Pero pag hindi mo siya papalitan every cycle, ay capital expense yun. So, dito na tayo sa sales per cycle and return of investment. So, yan, cost of goods sold, yun yung sa yung sa total ng operating expenses nyo. Yan yung cost of goods sold. Yun lang din yan. Tapos, gross sales, kung magkano yung nabenta nyo. So, dito nilista ko kung paano ko na-compute yung gross sales kasi gusto nila makita yan kung saan galing yung sales mo. So, dito, magbibenta ako ng finishers. Hindi pala finishers kasi 70 kilograms lang. 70 kilograms kasi ginawa ko dyan ay bibenta ko siya ng maaga para mas mabenta ko siya ng mas malaki. Bibenta ko siya ng maaga kasi during that time, yung May ay fiesta season yan dito sa amin. So, tatry ko siyang benta ng maaga para lumaki-laki naman yung bili. Kasi ngayon ay 180 pesos per kilo. So, baka, nilagay ko lang dyan, baka makabenta ako ng 200 per kilo, ganun, or mas mataas. So, yan. Tapos, itatry ko nga na magbenta nga ng meat. So, ito, kunyari, 2 baboy. Ikakatay ko para ibenta ko siya as meat. So, yung 0.72, ayan yung percentage ng meat na makukuha mo from the total weight ng baboy. Ang tawag dyan ay hanging weight. Tapos yan yung presyo niya ngayon, current price, 320 pesos per kilo. Tapos milled rice, yung 70% na yan, ay yun yung whole rice. Ang 30% niyan ay yung rice hull. So yan, lagay nyo lang yung mga assumptions nyo sa computations. Tapos yung price na ibebenta ko, 40 pesos per kilo. Tapos yan yung sales dyan. Tapos duck eggs, yung 0.70 dyan ay yan yung production rate, yung ilan yung mangingitlog sa isang araw. Tapos 14 days, kasi 14 days lang yung days na mangingitlog siya sa first cycle ko. Kasi nga, start tayo from ducklings. Tapos yung price, 7. Tapos yan yung magiging total sales niya. So, yan. Based dyan, yung net income per cycle ko ay 30,000. Tapos, net income per year, 60,000. Kasi nga, may 2 tayong cycle sa isang year. Kasi yung isang cycle natin ay 6 months. Tapos, yung return of investment ko ay 37%. So, yun nga, yung pinaka-comment sa akin ay dapat yung ibibili ko ng chest freezer or forage shredder. Kung pwede namang mag-chop-chop na lang ako ng forage, chop-chop ko na lang para yung pera na yun, pwede kong idagdag pambili ng baboy or kung saan ko siya ilalagay na parang mas malaki pa yung magiging profit ko kaysa sa masisave ko sa labor sa pag-chop ng feeds, ganyan. Tapos yung chest freezer nga, ganun yan. Kung pwede ako mag-rent na lang. Para yung 40,000 na yun, bili ko na lang ng piglets para maibenta ko. Yun yung pinaka-comment dyan. So yan, tapos na yung slides ko. Pero before nyan, explain ko lang din kung bakit ko nilagay yung chest freezer sa magiging expenses ko. So, ang gusto ko talagang end product namin ay katulad ng sa mga fresh options, yung mga Monterey na processed meat na like yung specialized cuts, yung mga sinigang cuts, minudo cuts, ganon. Gusto ko yung ganon kasi wala yun dito. And yung nung pagka-uwi ko ng probinsya, sobrang hassle kasi kailangang
ang kailangan ko pa maghati-hati ng mga meats, bibili ka ng 1 kilo, tapos buo yun, tapos hati-hatiin mo pa. So, wala yung convenience na gusto ko. So, yung gusto ko na yun, gusto ko siyang i-share sa mga tao din dito na they can prepare their meals mas madali. So, yun yung pinaka-reason ko kung bakit nilagay ko yung chest freezer dun sa mga magiging expenses ko. So, masyado siguro akong focus sa goal ko. Masyado akong nagmadali. Masyado akong na-excite. Pwede ko naman siyang bilhin later on siguro. Pero since we're just starting, so, mas okay siguro nga na i-divert muna natin yung pera dun for more pigs kesa bumili ka agad ng equipment. So, yun lang. Thank you for listening, and Hiraya Manawari, your hopes and dreams come true. Bye-bye!